Ayan, bad news, hindi raw magre-resign ang Pokenang. Magmamatigas talaga ang yawagid. Hindi susuko ang animal, okay? Kapito ko ang buwisit. Ang tigas naman ng mukha mong iwi, ako na nagsasabi sa'yo. Kitang-kitang inutil ka. Hindi ka nagtatrabaho, sablay ka, palpak ang administrasyon mo, lagpas 3 taon ka na. Puro nakaw, puro korupsyon. Ganito ba talaga ang mga adik? Pwede na natin siyang tawaging adik. Sinabi ng kapatid niya, adik siya. Oo. Merong evidence, testimonial evidence ng kapatid. Hindi yan basta-bastang kung sino lang. Ate! Okay? Kasama niyang lumaki. Iniintriga nga nila na hindi anak yan ng Marcos Sr. Dahil nga mahaba ang tapayan, di ba? Mahaba ang kanyang quarter moon. Still, kapatid mo yan sa inang, iwi! Magkapatid pa rin kayo! Magkadugtong ang puso nyo! Iisang katawan kayo lumabas! Nga pala mga kababayan, may kakilala tayo nagsabi na nagpa-DNA naman daw yan si Mangga sa Hong Kong. Okay? Hindi na niya kailangang ilabas kasi no need. Pero syempre sa DNA na yon, positive naman na identified raw si Mangga as anak ni Senior. Pagkaling kay Mangga na puro I don't know. Although reliable yung source natin mga kababayan kilalang personalidad ito na I guess alam niya yung kwento at sinabi naman daw sa kanila ni Mangga na nagpa-DNA test yan. Kung hindi naman po niyo hawak yung DNA test from Hong Kong, ang hirap din. Although, katiwa-tiwala yung ating secondary source, the primary source which is Mangga, puro ek-ek right? Paano yung maniniwala kay Mangga? Although naniniwala ako dun sa nagsabi sa akin na nagpa-DNA test na yan sa Hong Kong and confirmed na anak naman ng senior. O iniintriga nila, kung hindi anak ng senior, anak pa rin ni Imelda, credible pa rin. Kasama pang lumaki ni Ngewe, o alam naman daw ng buong pamilya, lulong yang yawa na yan. Pagmamatigas ka, todo deny, nagpa-drug test, nagpa-drug test daw bago yung elections. Tama? Si Attorney Vic Rodriguez ang naglabas ang naglabas ng drug test ni Ngewe nung 2021. 2022 yung elections filing of candidacy, parang ganun, inintriga na may bangag na presidente, may bangag na tumatak presidential balls, may addict na tumatakbong presidente, nagpa-drug test, para yung defensive, tama mo? Defensive ang lolo nyo, nagparinig si PRRD, 2021 pa lang, may tumatakbong presidential ball na lulong, right? Addict lang pala. Biglang nagpa-drug test ang lolo nyo, unang-una siya na nag-react, alam na this. Defensive much? Attorney Vic Rodriguez, yun agad ang tanong. Ikaw ang nag-produce, right? Hawak mo or ikaw ang ganon. Campaign manager ni Ngewe noong 2021 and 2022 si Ngewe. Right? Campaign manager si Attorney Vic ni Ngewe. Naglabas, Attorney Vic, magsalita ka na. Peke? Negative sa drug test si Ngewe. Sa pinroduce niyo from St. Luke's na pinagmamalaki ni Auntie Claire kahapon. Attorney Vic, hindi lahat makaka-afford ng libro mo. 1,400 pesos yan. In fact, nung yung kakilala ko na walang kopya niyan at gustong-gusto magkaroon, ako, from my own pocket, mga kababayan, bumili ako ng libro ng Attorney Vic para i-gift sa ating kakilala. Okay? May dala pa nga akong libro sa isang ate ko, dinala ko sa Dubai, para pinabili ako ng ate ko, gusto nga maka-avail ng libro. And kung wala ka namang oras para basahin yun sa isang upuan since makapal, hindi mo mahanap doon yung kasagutan. So Attorney Vic, once and for all, sagutin mo ang tanong ng taong bayan, peke baga ang resulta nung nilabas yung drug test result nung panahon ng election at nung kampanyahan. Peke ba yun? Total umamin na si Mangga Attorney Vic. Laging tinatanong kay Attorney Vic yan, maligoy ang sagot niya. Ang tanong na logical question, mga kababayan, ay answerable lang ng yes or no. Ng true or false. Ng correct or mistake. Pero maligoy si Attorney Vic sa tanong na yan. Nagdodroga baga talaga ito? Hindi talaga yan sinasagot ng maayos si Attorney Vic. Kung anik-anik na lang. Paligoy-ligoy. Hindi tinutumbok na, oo, pak! Bullseye, right? Ikot, hindi mo maririnig yung sagot na oo or hindi from Attorney Vic. Now that Mangga have spoken,
Sagutin mo, Attorney Vic, ano yun? Kasama ka? Kasabwat ka ba? Pambubudol sa taong bayan? Sabi niya ganyan. And besides mga kababayan, kung yun ang pinagmamalaki ni Auntie Claire, ha, bago natin basahin yung comment ng isang abogado patungkol sa ayaw ang bumaba ng iwi. Kung ikaw ay negative man noong nagpa-drug test ka nung filing of candidacy 2021, baka ihi lang yun eh. Tama mga kababayan? Baka ihi lang. Ang ihi kasi kaya nga hair follicle ang nire-request. So, baka ihi lang yun. Yung tipong isang linggo kang nagpahuway, tama ba? Mga Bisaya di hangad ako glubot. Kung nagpahuway ka isa ka semana, madili ka nagpulveron or whatever, baka naglaklak ka pa ng sterilized milk, clear na ang jihi mo. Baka mamaya kung kaninong jihi yung ginamit, di ba? Kung kaninong wiwi man yun ang ginamit. Ihi lang naman yun eh. Kaya hair follicle, para yung tipong kahit 6 months may residue pa rin, may mga traces pa rin ng substance sa buhok mo. Ano ba yan? Pinamumunuan tayo ng ganyan? Ayan ang sabi ng kapatid. Tapos ayaw pa rin bumaba. Saan papunta Pilipinas? Sabi ko nga mga kababayan, kung ang isang addict sa lugar nyo, sa community nyo, ay threat sa inyo dahil ng hostage, 'di ba? May mga addict na pumapatay ng anak, ng magulang. Tapos biglang ang nagpapatakbo ng Pilipinas, ganun din according sa kapatid. Ating, saan kayo dadalhin? Saan tayo dadalhin? Ng bangag. Saan papunta ang Pilipinas? Ayan, kitang-kita na. Bagsak ang economy. Ayaw na mag-invest sa Pilipinas ng mga foreign investors. Bagsak ang tourism. Bagsak ang piso. Ang lala ng korupsyon, baha ang Pilipinas, nagkakandamatay ang mga Pilipino sa kainutilan ng yawa. Right? Ngayon sa survey nga natin mga kababayan, nagtanong ako, okay? Ano ang tanong ko? Bababa ba si Ngiwi sa pwesto or hindi? Bababa ba? Or BBTO na ba si Marcos Jr. sa posisyon? Bababa na ba ng trono? Uuwi na ba? At susunod sa panawagan ng ate? Majority of you are still optimistic na bababa. Sabi nyo, oo. Pero alam nyo, unfortunately, ang sagot ng kakaunti sa inyo, like 33% or 1/3, yun ang tamang sagot. Hindi, BBTO yan. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, nung nakaraan nating vlog, the moment na bumitiw yan, mawawala ng immunity. Hindi na siya safe kung re-resbakan man siya ng mga kumukontrol sa kanya at nagpapasunod sa kanya. Papit yan eh. May mga ipag-uutos pa dyan. Yan nga, ang utos na ipakulong si Senator Bato. Ang utos na ipakulong si Senator Bongo. At gantihan yung mga PNP chief nung panahon ni Tatay Digong, like Albayalde. Ang tanggalin si VP Sara sa pwesto para hindi na makaupo sa 2028. Ang dayain ang susunod na elections. Marami pang tasks. Plural. Na dapat gawin, kaya hindi yan BBTO at pag hindi niya ginawa, rest back ang aabutin, gugurgurin yan. Bukod pa dyan sa gurgur na banta ng mga kalabang totoo, katulad ng mga makakaliwa at ng mga dilaw, shout out, feeling ko mga dilaw at pink yung may-ari ng mga troll farms na ito eh. Kung hindi man si Prutas. Si Prutas daw may troll farm yan. Si Marimar, si Prutas, si Tambi. Ba't nandito ang mga trolls sa channel ko kung tao ako ni Tambi? Pingin naman isang baleta, Tambi po. Yawa. Kaya ang palos ko lang sa pagbubuka. Okay. So, unfortunately, mga kababayan, hindi magre-resign tong Ngiwi. So, ano ang tamang solusyon kung hindi to bibitiw sa pwesto, ha? Okay. So, basahin ko lang ang post ng kakilala nating lawyer, Attorney Nick Nangit. Kung hindi magre-resign, tanggalin. Yun. Alright? Ano ba to? Removal if no resignation. Kasi nananawagan na yung kapatid niya, umuwi na tayo. It means let go mo na yung pwesto mo. No? Ibitiwan mo na yung posisyon mo. Dahil pag tumuloy-tuloy ang investigasyon, hindi lahat kayang pagtakpan. Malalaman na ikaw ang mastermind. Yung mga pasabog ni Zaldico, pointing to Ngiwi na eh. Kasi nga sabi ni Zaldico, ang dinideliveran nila ng pera ng mga tao niya,
despite na mukhang magre-recant daw si Gutesa dahil mukhang ginigipit, no? Ay ang dinedeliveran ay Forbes Park, bahay ni Tambi, bahay ni Marcos Jr. Nagdi-deliver din daw, yun nga, may mga proof eh. May mga picture kaya siguro lumabas si Mangga, no? Oh. Magdi-deliver daw sa Aguado Mansion, katapat ng palasyo ng Malacanang, at even sa Malacanang nagdi-deliver ang mga tao ni Zaldico. Kaya nga siguro lumabas si Mangga. Yan eh. At nananawagan na si Mangga na bumaba ka na, uwi na. Ay ayaw nga bumitiw. So, ano dapat gawin? Aimee, walang impact yung ek-ek mo. Sayang ang luha mo. Sayang ang laway mo sa rally kahapon. Alam niyo mga kababayan, bago ko basahin itong post ni Atty. Nick, no? Aimee, ito gawin mo. Total, pare-pareho tayo na gusto nating isalba ang Pilipinas. Pero ikaw, syempre, bilang kapatid, gusto mong isalba ang kapatid mo. Pumunta ka sa labas ng Malacanang, sa gate. Isama mo ang mga Aimee Natics, mga Aimee vloggers, mga Team Alpotera, Team Oportunista, yung mga inaakusahang double agent. Sama mo. Pati yung mga botante mo siguro, pati yung mga supporters, mga matatandang loyalista, kung meron pa man. At kung sino pa man ang bumoto sa iyo or naniniwala sa iyo or na-touch dun sa iyak-iyak mo kahapon, statement mo, isama mo. Pumunta kayo sa harap ng Malacanang. Magdala ka ng megaphone. Ngumaungaw ka doon, iyayain mo ang media. Peaceful na pagpunta doon at panawagan. Tama mga atit kuya? Hindi yung doon ka lang sa rally ng INC. Pumunta ka sa labas ng Malacanang, manawagan ka. Iwanan mo yung asawa mong malaki ang tiyan. Yun. Tama mga ating? Talikuran mo na yung babaeng ahas, yung palaka na yan nasalot sa pamilya natin. Tumakbo ka para i-redeem ang pangalan natin, pero hindi naman pala ikaw ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi yung ahas na sampid sa pamilya natin. Nasisira ang pangalan natin dahil sa ginagawa mo. Sa tingin ko, hindi ikaw ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Sabi nga ni Mangga, di ba? Hindi ganito ang serbisyong Marcos. Marcos kapatid mo, tas ganyan. So yeah, kung ayaw bumaba, Mangga, or ayaw mag-resign, bago pa humantong sa removal from office, hihilahin yan ng taong bayan. Tama? Pumunta ka na sa labas ng Kamangyang, humawa ka ng megaphone, Adi! Huwag ka nang kumapit dyan. Huwag mo nang ituloy pa ang ginagawa mo, wala ka nang balak magsisi, gusto na, tama na, magparehab ka na, baka sakaling may edad ka na, nagpupulburon ka pa, magsisitenta anyos ka na. What more do you want? Kung marami naman na nakamkam, kung mali-maleta naman na at kailangan na nga ng eroplano, hindi na, mga kababayan, hindi na mga Fortuner or whatever that is, hindi na mga bonggang-bonggang sasakyan na naghahakot, eroplano na, at ano ang hinahakot? Takot bang maharang sa kalsada? Takot bang maipit sa traffic? At para mas mabilisan, eroplano at helicopter na ang gamit? Yun ba yun? Yung vlog natin kanina. Etong, tingnan natin kung may chance mga kababayan. Kung talagang kakapit sa pwesto ang adik, mapapariwara ng Pilipinas eh. Ayaw bumitiw eh, matigas ang muka. Ganyan po ang mga adik, di ba? Matigas ang muka. Bagag na wong, kadamol sang panit nga ni. Daw sa panit kay Lipante, bala daw sa panit sa Kabaw. Sa Carbaw, sa Anwang. Daw sa panit, di just ang buhayan. Yawa. Anyway, ayon sa Malakamkam, hindi raw magbibitiw o resign sa pwesto ang adik na tinawag ng kanyang Syufatembang. Ano yung Syufatembang? Ay, comment sa comment section kaagad. Ano yung Syufatembang ating? Hindi raw bababa. Pwede na nga tawaging adik. Atin na nagsabi eh. Hindi tayo fake news. Tama? So, all along tama ang mga sinasabi ni Miss Marlica. Totoo ang pulveron video. Inaaway ng mga double agent si Miss Marlica. Totoo palang expose ni Miss Marlica. Ayon naman sa ilang abogado ng Integrated Bar of the Philippines, ang pagsisiwalat ni Syufatembang, ayon ba yung hugis ay parang bungang maaslom, whatever.
Ang pagsisiwalat ni Siopatembang sa kanyang talumpati sa publiko noong prayer rally sa Luneta ay maaaring maging basehan ng aksyong legal. Sampa ng kaso, ganon. Ngayon, nakalagay sa ating Constitution, Article 11, Section 2, maaaring tanggalin ang Pangulo sa pamamagitan ng impeachment. Ipa-impeach na yan, di ba? Doon ko pang ninangak-ngak. Ang prosesong ito ay dapat magsimula sa kapulungan ng mga kinatawan or House of Representatives. Kung may mga maghahain na reklamo para impeach siya, ito naman ba ay uusad? Para nag-file na ng impeachment si kung Kiko Barzaga, even siguro Duterte Youth Party List, even si Rowena Guanzon, sino ba? Yung anak ni Senator Marcoleta? Yun, Paulo Marcoleta? Parang may naghain na Mukhang hindi umuusad, no? Yun ang tanong, uusad baga? Kung sakaling umusad, dahil sapat sa forma at nilalaman, makukuha rin ba ang sapat na bilang ng boto para ipadala ang impeachment sa Senado ng Kongreso at para ito na may lilitisin siya bilang impeachment court? So, sapat ba ang maging boto ng mga buhaya? Ay puro buhaya nga ang nasa House of Crocs. Paano aakyat sa Senado kung kulang sa boto? Ang mga crocodiles, balita ko si Tamba na naman daw, i-appoint na naman daw as speaker para, I don't know. Ibabalik mo si Tamba? So, hindi sila totoong magkaaway ni Ngiwi kung ganun, right? Malabo siguro may impeach siya sa kapulungan pa lang sa lower house. Malabo daw ma-impeach dahil kaalyado nilang magpinsan ang halos lahat dito at sila ay busog na busog sa pera na ba yung maleta, di ba? Hindi mapipilit na makialam ang Korte Suprema dyan kasi hiwalay na body ang judiciary. So, hindi siya pwede mag-intervene sa legislative branch. Ngayon, may provision din ng ating Constitution, ng Saligang Batas, Article 7, Section 8, kung saan nakalagay na may isa pa palang paraan para bumaba sa pwesto ang adik. Yan ay sa pamamagitan ng pagtanggal. Kung malabo yung impeachment, removal from public office. Ang tanong ay paano? Sino ang inaatasan ng batas na gagawa niyan? Kasi may batas naman pala. Kung ayaw bumaba, at hindi ma-impeach kasi maraming kaalyado, removal ang poke ng ina, bunutin ang punggod, bunutin ang warts, bunutin ang cancer sa balat, sa lipunan, or whatever, wherever. Sino raw ang inatasan? Nakalagay sa Rules of Court, Rule 65 ng isang special civil action na kung tawagin ay mandamus. Ito ay isang aksyon sa korte na maaaring gawin lamang kung ayaw kumilos ang sinuman na may tungkuling kumilos at ang dapat maghain nito ay ang may karapatan. So kung sino man ang may tungkuling kumilos, katulad ng mga congressmen plus men in uniform, meron daw yung mandamus. Yun. Okay? Alam natin na nakalagay sa konstitusyon na ang tanging pwedeng pumalit sa adik ay ang bise, VP Sara. Dahil siya lamang ang tanging may paraan sa pwesto, ang tanong ay maghahain ba siya ng mandamus at sino ang uutusan ng korte na kumilos. VP Sara, may solusyon pala. Sana po makarating. Right? Dapat i-share to kay Miss Maharlika. At dapat alam to ni Spokes Harry Roque, lawyer din si Spokes, right? Maghain ka, VP Sara, ng mandamos. Ikaw daw ang may karapatan. Ang tanong, maghahain ba si VP Sara? Or i-consider pa rin niya ang delikadesa na parang akusahan siya ng mga trolls, right? Na hayok ka talaga sa power, kaya ka naghain ng mandamos. Gusto mong ikaw ang umupo. Parang ganun, no? Sino ang uutusan ng korte na kumilos? Ang tinutukoy na ayaw kumilos para tanggalin sa pwesto ang adik o ang adik mismo na ayaw magbitiw? Bagamat sinabi ng Siopatembang niya na lulong na nga raw ang adik sa pinagbabawal na droga, hindi tayo nakatitiyak na ito'y malala na. So malay naman natin, nagbagong buhay si Ngiwi, nagbagong buhay bagang talaga. Tumigil na baga talaga. Alam nyo, highly addicting ang cocaine, yun ang nakalimutan kong banggitin kanina. Unlike shabu na siguro kaya mo pang i-let go, no? Pero ang kokaina, highly addicting despite na yan ay organic kasi it comes from coca plant.
kaya may panlasa ka pa rin. Kaya lang ang lakas ng trip mo, no? Parang ang feeling mo si Superman ka, feeling mo nakakalipad ka, feeling mo superhero ka, feeling mo rockista ka, kaya mahilig ka sa concert, feeling mo ang ganda ng boses mong poke, ng ina mo kang sintonado ka namang pilit na pilit kang tumatabingi ng ang panga mo, kanta ka pa rin ng kanta, sinira mo ang kanta! Ano, ganyan natin balo. Kanta pa ng kanta ang inanitan, feeling luma naman kinakanta mo. Hindi familiar sa amin, Justin Bieber ang alam kong kanta. Yawa, buisit. Oh. Alright. Oh. Wait lang. Hindi tayo sigurado kung lulong pa rin ba raw, 'di ba? Yan kasi ang sinasabi ng konstitusyon, ang dapat magpahayag niyan ay ang adik mismo. So dapat umamin si Ngiw eh. Kung lulong pa rin ba siya or hindi na, deny to death nga eh, hindi nga bibitiw eh. O asa pa tayo, di ba? Good luck. Kaya lang, hindi nga niya inaamin na siya adik, pinabulaanan pa nga niya at ng mga tauhan niya ang kumalat na video noon, pulveron video. Kung gayong walang aamin, paano malalaman na seryoso na ang kanyang karamdaman? Ay kung kayang i-bribe ang mga ospital, right? Kahit magpa-hair follicle test pa yan. Hinahabol na ni dating Pangulong Duterte eh. Sabay tayong magpa-hair follicle test sa Luneta para maraming saksi. Ang ending, pinakulong si PRRD. Kahit alam na ng bawat Pilipino na hindi tama na ang nangungunang dapat nagpapatupad ng batas sa bansa ay siya mismong sumusuway sa batas dahil kalabag sa batas ang gumamit ng pinagbabawal na gamot, nakakasira ng ulo, nakakasira ng lipunan, ay dapat, mga kababayan, wala ngang piyansa eh. Pag alam na gumagamit ka, pag involved ka sa droga, either user or pusher, walang piyansa. Gayan katindi ang parusa, hindi ka pwedeng mag-bail. Tapos ang namumuno, gumagamit, sabi ng kapatid, okay ng ina mo, dapat ka nang makulong na salot ka sa Pilipinas. Walang direktang kasagutan dito sa kung paano siya bubunutin sa lupa, right? Hindi pa kasi ito nangyayari, wala pang kaso na pwedeng pagbasihan, no? Yung, 'di ba, yung sinasite ng mga abogado. Jollibee versus Kineme, ganun, 'di ba? Wala silang ma-cite na case. Wala pa kasi daw nangyayaring ganyan sa kasaysayan natin at wala pang kaparehas na kaso sa nakalipas na panahon na maaring pagbatayan ng ating korte. Subalit ito'y may tuturing na first of its kind. Dapat po talaga, no? Ito ang pagsimula para wag pamarisan. Dapat matanggal sa pwesto to. Para kung sino man ang mandarambong na leader sa susunod at mambubudol na naman ulit, malay natin one day magkaanak, magkaapo si Sandro Marcos, tas bubudulin ng mga susunod na henerasyon, may basihan na. May first of its kind. Tama? So dapat bunutin na ang damong salot sa palayan. Subalit ito'y may tuturing na first of its kind at may transcendental importance kung kaya't kapag may naghain ng kaukulang aksyon sa korte at sana'y meron, sakalang magkakaroon ng jurisdiction ito na dinggin ang aksyon. Komplikado raw ang ganitong hakbang. Ngunit humupa na naman ang sigaw ng mga Pilipino na bumaba na ang adik sa pwesto. Anong susunod na gagawin? Hahayaan na lang ba natin magpatuloy pa siya sa posisyon? Alam din natin, base sa mga nababasa nating ulat balita sa mga krimen na nagagawa ng mga adik na lulong sa pinagbabawal na droga na kaya nilang gawin ang mga karumal-dumal na krimen. Yung pinagsasabi ko, willing pumatay, willing magnakaw, lahat na, no? Mismong mga kaanak nila ay pinagnanakawan, hinahalay at nandito pala, at pinapatay nila. Hindi natin alam ang totoong kalagayan ng adik na ito. Ito ba yung asawa ay palaka? Dahil nga ayaw niyang sumailalim sa tinatawag na hair follicle test, paano na yan? Magtitiis na lang ba tayo? May aksyong legal pa ba para tanggalin siya? Kung ayaw niyang magbitiw o mag-aaksyong political na? Pipi Sara, ano na? Thank you, Ate GQ. Shout out. So ano na? VP Sara, hindi na to about kung talagang ayaw mong makusahan di ba? Kung ayaw mong sundin yung succession at nahihiya ka. Kung halimbawa kung gusto mo ipabaya mo sa militar after, pero kung kinakailangan ikaw ang kumilos for that mandamos thingy, kung ano man ang aksyong legal at aksyong politikal, kumilos ka na.
Kung hindi ikaw, sino pa? Nakatatlong taon na eh. Baka ikaw na pag-asa namin. Lawyer naman si VP Sara. I have a feeling, alam niya to, na may mga legal steps. Kung hindi uubra ang legal steps kasi nga complicated, at baka out of delicadeza hindi gawin ni VP Sara, sino ang kikilos for political action para tanggalin si Ngiwi lalo't ayaw niyang magbitiw? Sino sa mga dikit kay PRRD na nakinabang ang kikilos? Kung ganyan na eventually, baka wala kayong ginagawa, naduduwag kayo, pero sooner or later, baka ipabitbit na rin kayo sa Interpol or isuko kayo ng bansa natin, mga kababayan, lahat gagawin ng mga wala sa tamang pag-iisip. Hindi lang wala sa tamang pag-iisip, hindi lang usaping adik ito. Usapin rin ng ganid at power trippers. Right? Niluklok si Remulla as ombudsman para saan? At kapag inabot pa ng Pasko't Bagong Taon yan at nakapag New Year pa nga, katulad nung nangyari earlier this year, na walang naging visa yung isang araw na rally ng INC noong January, hindi yung ngayong November ha, nakidnap si PRRD, ano pa kaya ang kaya nilang gawin next year? Baka hindi lang tayo isabak sa gyera ng mga to. Alam niyo naman yan, no? Ang hibang na hari, wala siyang pakialam kung ang kanyang pamumunuang bansa ay abo na, basta siya pa rin ang hari. Tama? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.